Brothers and sisters, we need to know who is the great enemies na ating kinakaharap as a Christian living. Namumuhay tayo as a Christian pero marami tayong battles or kalaban sa buhay. At sino ito? Let's talk about sino ang ating kalaban. At sinabi po dito sa Ephesians, sabi na, for we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rules, authorities, and cosmic powers of this dark age. So yung mga dark evil spirit na sila ay powerful na nagmamanifest dito sa ating mundo. Ang kalaban po natin guys, tandaan po natin, hindi ang ating mga sarili na human being, wala tayong kaaway, anyone of them, wala tayong kaaway, but ang ating kaaway is spiritual, powerful, and the darkness. Ito yung mga nakakatakot guys, kasi kung powerful ang kalaban mo at darkness evil, pwede kang patumbahin. So ano itong mga big fight in our lives as a Christian living? Noong mga panahon nila sa lumang tipan, ang makikita natin lagi na panay giyera. Panahon nila Jehoshaphat, giyera sila lagi, mga panahon ni Samson, mga Philistine, nila David and Goliath. Nakikita talaga natin as a literal, nagigiyera-giyera sila na may patayan sa panahon ng mga lumang tipan, diba? But now, in the Jesus Christ, in the eras of Jesus Christ, sa panahon natin ngayon, sa eras natin ngayon, walang giyera. Walang giyera as a literal because we are in a spiritual realm. Nasa spiritual world tayo, kaya ang ating giyera, ang ating battles is evil spirit, the demonic spirit, ang ating makalaban. Why many Christians hindi nakakapagpatuloy sa kanilang pananampalataya? Because of these battles. Ano itong mga battles? So, tignan natin po sa Mateo, sabi niya dito sa Mateo, countries will fight each other, kingdoms will attack one another, there will be famines and earthquakes everywhere. All those things are like the first pains of the child's birth. So, mga kapatid, sabi pala dito, countries to countries will fight everyone, diba? And ano pa? Famine, earthquakes, yung mga earthquakes sa buhay natin mga kapatid, this is a big problem that we have. Ito yung mga battles natin na minsan stress, madaming problema. Ito po yung battle natin sa buhay na minsan hindi tayo nakakatagal sa labanang ito. So sabi dito, finally build up your strength and union with the Lord and by means of His mighty power. Put on all of His mighty power, put on all the armor that God gives you. So meron pala tayong mga armor, Christian armor, kung bakit kailangan natin mapabagsak yung evil spirit. Ang ating kalaban, tatandaan natin, hindi tao, kundi mga demonic spirit. Kapag hindi po tayo makabantay, pwedeng bagsak ang mga Kristiyano nito. Ano po yung battle sa buhay natin? Ano po yung mga earthquake sa buhay natin? Ano po yung mga giyera sa buhay natin? Ito yung ating mga gabundok na problema, gabundok na alalahanin, gabundok na mga kabisihan sa buhay na sobrang stress na po tayo guys. Brothers and sisters, stress tayo kasi sa dami ng problema, gabundok, mga bills, bayarin sa ilaw, bayarin sa tubig, bayarin sa mga utang, due date sa bahay, due date sa school, bayarin sa school, pamasahe araw-araw, andyan pa yung pagkain, yung mga extra, kung ano-ano mga bayan. Pag ito ay nagdatingan, guys, this is earthquake in our lives. Ito yung bagyo, ito yung storm sa ating buhay, ito yung mountain storms or mountains problems in our lives, mga kapatid, na sobrang hindi natin kinakaya. Ito yung mga giyera sa buhay natin. Kaya yung ating kalaban, evil spirit, powerful, no? Powerful.
mga kapatid, yung evil spirit na siyang naglalaban sa ating isip, kaya tayo hindi makapagpatuloy na maglingkod sa Lord kasi merong mga distractions, mga persecution sa paglilingkod, merong mga hindrances sa paglilingkod. Ayun po, napakaraming giyera sa buhay natin, napakaraming earthquake sa buhay natin, napakaraming pangin sa buhay natin. Ito po yung ibig sabihin. So, sabi na niya, so put on God's armor. Now then, when the evil days come, you will be able to resist the enemy attacks. And after fighting to the end, you will still hold your ground. So mga kapatid, stand ready with truth as the belt tied around your waist with the righteousness as your breastplate and as your shoes the readiness to announce the good news. Peace at all times, carry faith as a shield, for what it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. No? So papatay sa nagliliyab na palaso ng kaaway ang ating faith. Isuot natin yung helmet of salvation. Ano ibig sabihin ng helmet of salvation? Na nasa ulo dapat natin ay hindi maalis-alis dapat yung ating faith sa Lord. Yung pananampalataya natin na matibay siya, yung papatay sa palaso ng kaaway. So and accept salvation. Brothers and sisters in Christ, isuot natin yung armor of God. Lahat yan dahil yung evil spirit na demonic system, na mga battalions of demonic system, the darkness system, kaya nating patumbahin. Kaya nating patumbahin because Jesus Christ is our light. Jesus Christ is our light. Nagsashine si Jesus Christ sa buhay natin. So, kaya natin talunin yung darkness, the evil spirit. Kaya nating mapagtagumpayan yan. So, hindi dapat yan nananalo sa buhay natin mga Kristiyano because we are overcomer. All of us Christians, we are overcomer because Jesus Christ is victory. Jesus Christ is overcomer. Tayo dapat na mga mananampalataya ni Kristo ay overcomer dahil sabi ni Kristo na pagtagumpayan niya na ang lahat-lahat na kanyang mga pinagdaanan. Kaya guys, thank you very much. Ang kalaban natin, evil spirit, hindi tao. Hindi mga tao ang kalaban natin na nagpapabagsak sa atin, kundi mga evil spirit, pamamaraan ng evil spirit na siyang umaagaw sa atin para tayo malayo sa Panginoon. So, God bless everyone.